Nitong mga nagdaang buwan, ating nasaksihan ang tumitinding alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umabot na sa pinakamataas na antas ang tensyon sa gitna ng mga banta ng posibleng military confrontation sa Middle East. Sa wakas ay maghaharap na ang dalawang panig at yan ay gaganapin sa Muscat, Oman. Ang tanong, ito ba ay hakbang tungo sa kapayapaan o huling babala bago tuluyang pumutok ang mas malagim na sagupaan? Magkikita ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos at Iran sa Muscat, Oman para sa nuclear talks. Mga pag-uusap na layong maiwasan ang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang mga bansa. Ang pagpupulong na ito ay bunga ng matinding diplomatic pressure mula sa mga bansa sa Middle East na nagsasabing hindi na kailangan pang humantong sa digmaan ang lahat. I think that the region has gone through various calamitous confrontations. I don't think we need another one, but I would like to see direct Iranian American negotiations leading to understandings that we don't have these issues every other day. It is extremely important that many of the key issues that have rocked the bilateral relationship and has had an impact on the region, and foremost amongst them is the nuclear issue, is addressed directly, and that it doesn't become a source of instability and a source of questions like these every year or two. Ngunit bago pa man itakda ang mga nasabing pag-uusap, matinding debate ang naganap sa format at agenda ng pag-uusap. Iginiit ng Iran na ang negosasyon ay dapat bilateral lamang, sa Oman lamang at nakatuon lamang sa nuclear program at mga economic sanctions. Samantala, gusto naman ng Estados Unidos na palawakin ang usapan sa ballistic missile program ng Iran at ang suporta nito sa mga armed groups sa rehiyon. Sa kabila ng matinding hindi pagkakaunawaan, nagkasundo pa rin ang magkabilang panig na mag-usap, isang senyales na pareho nilang nakikita ang panganib na banta ng patuloy na pagtaas ng tensyon. Pangunahing issue sa negosasyon ang nuclear program ng Iran. Naniniwala kasi ang Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa na patuloy ang Iran sa pagpapalawig ng kakayahan nitong makagawa ng nuclear weapon. Isang bagay na mariinamang itinatanggi ng Tehran. Limitahan ang enrichment ng uranium, bawasan ang stockpile ng highly enriched uranium, payagan ang mas mahigpit na international inspections. Para sa Iran, kanila lamang iginigiit ang kanilang nuclear program na may mapayapang layunin katulad ng para sa enerhiya, medisina at siyensya. Hindi naman ito pinaniniwalaan ng Estados Unidos at ng mga kaalyadong bansa nila. Hindi lamang diplomasya ang nasa likod ng mga talks. Kamakailan nagkaroon ng mga insidente sa Persian Gulf at Arabian Sea, kabilang ang pagpapabagsak ng US sa drone na pagmamay-ari ng Iran at mga agresibong aksyon ng militar sa dagat. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapataas sa pangamba ng isang maliit na pagkakamali ay maaaring umantong sa direktang digmaan. Ano na nga bang ipinaglalaban ng bawat panig? Nais ng Estados Unidos ang mas malawak at mas matibay na kasunduan. Hindi lamang nuclear kundi missiles din, pati na regional security. Tumatanggi naman ang Iran sa malawak na agenda. Para sa Tehran, ang usapan ay dapat tungkol lamang sa isyong nuklear at sa pag-aalis ng mga sanctions na pumipilay sa kanilang ekonomiya. Ito ang banggaan ng dalawang magkaibang pananaw at dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay o ikabibigo ng mga pag-uusap. Ano naman ba ang kaakibat na panganib sakaling mabigo ang pag-uusap ng dalawang panig? Kung mabigo ang negosasyon, babala ng mga analyst na posibleng matuloy ang pinangangambahang sagupaan ng US at Iran, isang eksenang maaaring magpasiklab ng malawak na digmaan sa buong Middle East. Habang ang magiging epekto nito ay hindi limitado lamang sa rehiyon. Anumang digmaan ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis, pagyanig ng pangdaigdigang merkado at pagtaas ng inflation sa maraming bansa. Ang pagpupulong sa Oman ay hindi lamang basta nuclear talks. Susubukin nito ang diplomasya sa panahon ng lumalalang geopolitical rivalry. Isang desisyon na maaaring magbunsod ng pagkakahati-hati ng mundo o siyang pipigil sa isa na namang malawakang gulo. Habang nakatunghay ang buong mundo, isang tanong ang nananatili.
Ang diplomasya ba ang mananaig o ang nakaambang sagupaan?